Yan, resume po natin. Kinat ko kasi mabibitin siya matatapos na 10 minutes. So, part 2. So, ito pong verse na to is, ito yung pinaka-applicable and timely dito sa mga nangyari po sa atin ngayon, sa mga kaguluhan at mga krimeng nangyayari sa mundo natin ngayon. In the last days, perilous times will come. For people will be, number 1, lovers of themselves, lovers of money. Yan, yung mga ating mga napakababait na mga politiko na sa government. Ayan. Kaya nga, di ba sabi, money is the root of all evil. Sa pagmamahal, pagiging ganid sa pera, ayan. Nagagawa nila yung mga bagay-bagay na corruption, ayan. Boastful, proud, blasphemers. Ayan, maraming kumakalat din ngayon na minumura-mura si Jesus, tinitwist yung word of God, yung ganyan. Disobedient of parents, unthankful, unholy, without love. Ayan. Unforgiving, false accusers, yan, without self-control. Yan, pumasok na. Without self-control, yung mga nangyari sa kabataan na to, na maril sa school, mga nagsaksak, walang self-control eh. Brutal, ayan, number 13. Despisers of those who are good, traitors, reckless, conceited, lovers of pleasure, more than lovers of God, having a form of godliness but denying its power. Avoid such people. Sad to say, these are all unfolding before our eyes. And these are all prophesied in the Bible. So in the last days, meaning, once again, this is always a reminder na we are in the last days. So anytime soon, malapit na bumalik si Lord. At talagang mentras na malapit na dumating si Lord, papahirap na ng papahirap, sobrang papahirap na ng papahirap, mas magiging painful, mas magiging mabigat yung mga pagdadaanan ng mga tao. Actually, wala pong exemption. Christians or non-Christians, lahat ay dadaan dito. So, ang sinasabi naman ng Lord, lahat ng Kanya ay papanatilihin niyang matatag hanggang huli, lahat ng anak. So, lahat naman po may pagkakataon na lumapit, mag-repent. So, I pray na lang po, kasi wala naman tayong magagawa. This all has to take place. Pero let's still pray, kasi wala tayong magagawa, but our prayers may magagawa. So, kailangan lang nating ipanalangin yung ating mga kabataan, yung mga nangyari po ngayon na sila po ay magabayan ng maayos. Siguro maganda nito, maging awakening din sa schools. Actually, nakakatuwa kasi last time sa church namin, sa CCF Malolos, nag-conduct na sila ng seminar sa mga teachers. True life retreat sa mga teachers. Sila kasi rin kailangan din, ang mga teacher din, magkaroon ng knowledge and wisdom of the Lord para ma-lead nila kasi sila yung pangalawang magulang ng mga anak. So pag nasa school ang mga anak natin, sila ang parents. So kailangan talaga ang mga teacher equipped din talaga with the knowledge and wisdom of the Lord para ma-lead nila ng maayos yung mga anak natin. Hindi lang nila tinuturuan knowledge about knowledge or mga pero ma-lead din nila spiritually, mag-guide nila. Pero syempre, sabi ko, hindi natin pwedeng iasa yung obligation kasi tayo mga parents, tayo ang may obligasyon at responsibility na sa pagtuturo sa mga anak natin, lalo sa spiritual na bagay. Tayo po ang inatasan ng Panginoon, train them, to bring them up to the knowledge and wisdom of the Lord and relationship with the Lord. Tayo po ang gagawa nun. So, this might hurt, pero I have to say na yung mga bata po na na-involve dito sa mga crime na to, obviously, siguro maarahil ng kanilang mga magulang, partly, ay walang relationship kay God. Kaya, kumbaga, hindi rin sila nagabayan ng maayos. Kasi kung ang magulang nito ay mga Kristiyano, at malalim ang relationship kay God, hindi hahayaan ng magulang na maging ganyan yung anak. Talagang tututukan yan talaga. Kakamustahin, i-disciple, di ba? Parents, our first disciple is our children. Yan, before anything else. So, kailangan po talaga natin gabayan yung mga anak natin. Nagmamakaawa ako sa inyo mga magulang. Kailangan po, kayo po ang tinatapik ng Panginoon dito. Tayong lahat. Kasi merong mga magulang na passive. Like yung mga anak din, actually yung anak ko, napaka-blessed eh. Kasi before I'm praying, kasi nga, you know naman our history, I was a single mom before. So, anak ko ay laki sa broken family kasi ako ay single mom. Hindi niya nakilala yung kanyang biological father. Pero I don't want him to invest anger. I don't want him to inculcate na magalit sa tatay niya doon na iniwan. Walang ganun sa kanya. Walang ganun. Siguro blessed na rin ako kasi somehow yung anak ko, hindi siya, di ba na-diagnose yung anak ko ng mild autism? Kasi kung normal na bata, yung galit na galit siguro yan. Diba? Siguro inalaw na rin ni Lord yun para hindi na niya masyadong dibdibin. Kasi ang mga
ang mga batang may autism kasi parang wala naman silang masyadong affection sa ganun, di ba? So, hindi nila masyado pang naintindihan yung mga empathy, ganun. So, well, okay lang sa kanya kasi, tapos ito, di ba nakapag-asawa na ako, by God's grace, binigyan ako ng husband. Meron na siyang father na nagagabay na rin sa kanya. So, all are God's grace. Blessing ng Lord lahat. Kasi, kumbaga, yung heart ko goes to those children na broken family, laki sa broken family. Malaki po talaga yung effect nun sa kanila. Nagkakaroon ng dysfunctional family. Yun, kasi, syempre parang mayroong silang void may emptiness silang nararamdaman. So, dadadala nila yun. Kaya, pagdating sa eskwelahan, tapos nabubuli pa, hindi pa masaya sa school, ayan, doon nagsisimula. So, let's talaga pray for the hearts of our children. Na wag silang ma-feed, wag silang wag silang ma-attack or wag silang pasukin ng ng enemy, di ba, ng bulong ng enemy. Kasi sila talaga ang kaya kailangan natin ipanalangin sila. So I pray na also maging awakening to sa mga schools na mas maghigpit po tayo. Kasi bakit may nakapasok na mga may weapon? Ibig sabihin hindi nagche-check yung guard. Kailangan nun i-mandate pa rin yan. Dapat yan pa rin yan. I-mandate pa rin nila na as in nagche-check mabuti ang mga school guards bago pumasok ang mga kabataan. Chine-check lahat yung bag nila. Meron na nga isang school na confiscate daw lahat ng mga gunting. So, di ba pwede pang stab yun? Kasi pointed yun makakasaksak yun So, mainam yung ganun. So, kailangan yung mga school maging mas tayo ngayon. Maging mas mahigpit po mga schools ngayon. Parang maganda nga kung magkakaroon ng isang araw na i-consider na holiday. Parang in honor do sa nangyari. And magkaroon man parang lahat ng school ay manalangin. 'Di ba? Merong mag-share ng gospel. Actually, sa church namin, meron kaming campus ministry Lahat nagpupunta sa schools, sa mga elementary, high schools, and college. Napaka-importante yan. Kaya I'm so blessed. I'm so, ngayon, nakakatawa may mga missionaries na yun sa mga schools. So, kailangan talaga din, sabi nga, this generation needs Jesus. Sobrang kailangan po ng henerasyon natin ngayon si Jesus. Hindi lang po mga bata, tayong lahat. We all need Jesus. We really have to kailangan natin magkaroon ng relationship kay God. Kasi 'di ba, let's go back to the 10 commandments. Ano yung mga first 3? 'Di ba? So yung first 3 commandments, sabi niya ni Lord, you shall love the Lord your God with all your heart, 'di ba? With all your soul, with all your mind, with all your strength. You shall have no other gods before me. Ganyan. So the rest is about sa tao na, 'di ba? Huwag kang papatay, kung mga ngalunya, ganyan, etc. So yun, kailangan unahin muna natin yung relationship natin kay God. Kasi kung ikaw yung may pagmamahal sa Diyos, sabi ni Jesus, if you love God, you will also love others. Hindi mo magagawang pumatay, mamaril, manaksak, kung ikaw ay may takot at pagmamahal sa Diyos. Hindi mo magagawa iyon sa kapwa mo. Matututo kang isurrender at, Lord, hindi ako gaganti, bahala ka na sa kanila. Lord, di ba sinabi din ni Jesus, hindi nila alam ang ginagawa nila. Ganun lang. Lord, bahala ka na sa kanila, hindi nila alam ginagawa nila. Ayoko magkasala. So, ikaw na po ang bahala sa akin. Ganyan. So, sana yung mga anak natin, napaka-importante turuan natin sila hanggat maaga pa about God. Yun, magkaroon sila ng relationship kay God. Magkaroon sila ng takot sa Diyos. Napaka-importante. So, ayan lang po. Yun lang po yung masasabi ko. I cannot help but to share this kasi yung puso ko sa mga nakikita ko sa news feed. So, I'm prompted by the Spirit na i-share lang to at para encourage din ng mga kapwa kong magulang na let's not be ignorant about this. It's a wake-up call. It's a wake-up call for us to be more proactive, lalo sa mga anak natin. Kasi kailangan natin silang ilapit kay Lord. The best investment, the best legacy we could ever leave our children is to make them know Jesus. Yun lang. Bye-bye.